ang gagawin nila is, bago, alam kasi ng mga yelo kung ano talaga nangyayari. Kaya itong mga yelo, alam nito mga pinagsasabi natin, alam nila itong, iniipon nila itong, sinasabi ni Kati Binag. I'm pretty sure, Kati Binag, halimbawa magtagumpay sila matanggal si Sara, ay isusunod din na si BBM. Gagamitin nila mga sinabi mo. Sinabi nating lahat. Pero, Yeah, Correct. sigurado. Correct. Sigurado. Alam mo, kaya gusto ng kakamping at ng mga dilawan na ma-impeach si Sara, kasi the more na nandyan si Sara, the more na kailangan nilang humimod ng puwet ni Romualdez at ni Marcos. Lalong bababa yung credibility nila sa kanilang political base. Kaya gusto nila ma-impeach para matanggal na, para next ano na sila. they can go back to their old self. Old Correct. self. Kaso, nalalabanan ng mga Marcos. Kaya hindi sila nalalabanan ng mga Marcos. Yan ang ano nila yan. Pero kailangan, Agenda. hindi nila pwedeng labanan si Marcos right now kasi ang magiging beneficiary, si Sara. Sara. Ngayon, ang gusto ng mga kakamping, ng mga yellow, sila maging beneficiary. Syempre, meron na yung arrangement kay, kay Ma'am Shi. Si Ma'am Shi, dilaw yan eh. Ano yan? Kita yan, asawa ng Coangco, tapos Araneta pa. Ganun lang yan. Kaso ngayon, kaya ngayon nga na parang, hindi nila alam, pinaglalaruan lang din sila ni Romualdez sa ni BBM. Bakit walang nag-file ng impeachment kay BBM, sabi ni Brain Biscuit. Nagsusulat din daw si Ate Kati. Wala kasing point eh. Oo, walang point. impeachment kay BBM tapos dadaan sa Congress. Parang nagtapo ng ano. Una, you don't have the number. Tapos, since alam mo na hindi magtatagumpay yung impeachment kay Bongbong Marcos, in effect, pag nag-file ka, you will be protecting Bongbong Marcos for 1 year. 'Di ba? So, hindi feasible na mag-file ng impeachment kay Bongbong Marcos. Ngayon, bakit naman kay Inday? Kasi nga, maaaring pwede nila nabrasuhin yung impeachment kay Inday, lalo na pag nagpalakad sila ng pera. Although, it looks like na ngayong na at this point in time, hirap rin sila na makakuha ng ano. Kasi nga they want to do everything in order to stop another Duterte from being president. And okay, maniniwala na dahil sa ano-ano to, dahil sa human rights. Don't believe that. Ang totoo niyan, may ego yan din. Kasi can you imagine a family na hindi naman karabing elbows ng mga billionaires will have 2 successive presidents in their family in a short time. Nagets niyo? Yang mga mayayaman dyan, alam na nila yan, pag nagkaroon na sila ng isang presidente sa pamilya nila, they will already have another one. Pero ang tagal nila naghintay. Sino ba mga nakaulit? After makapagal, ilang years bago nagkaroon ng isa pang makapagal na presidente? 30 years? About 30 years or something? Or 40 years? Di ba si Gloria? GMA na yung next. Sumunod, Marcos. Gaano katagal? 30 years. Almost 30 years din. Si Pinoy. Ang tagal din 30. Mga 20. About 30 years din. About 30 years din, girl. About 29, 27. Ang tagal, di ba? Yeah. Si Digo, can you imagine, bigla ka na lang sumulpot dyan, ang bastos pa ng bunganga mo, hindi ka in sa mga... Hirap mo pakausap. Ang hirap mo pakausap sa part ng mga oligarchs. Ayan. Mga mayayaman, nagago-gago pa yung mga... Tapos yung anak, kayo uli? Nagigets nyo ba? Yung mga elite-elite na yan, nagarabing elbows yan. Kayo naman, ganyan. May mga ganyan-ganyan, kayo naman, ako, sila naman ang eksena. Di ba? So, this is something that they cannot tolerate. Trust me, that's how Manila high society thinks. And any high society in any province in the Philippines. So, kaya yan, talagang hindi nila maatim na isa na namang Duterte. Dahil they can never do that. Si Sara, putang ina, kung tumakbo lang itong presidente, siya uli. Yung tatay niya, siya uli. Kaya malaking sampal yan sa high society. Malaking sampal yan sa high society. Pero ano masasabi ko? Kasi di ba parang i-impeach siya, tapos may nanindigang mga INC, and then sa recent interview niya, parang nagsabi na siya niya,
pinag-iisipan kong tumakbong presidente sa 2028. Ano masasabi niyo doon? Kasi parang, Yung seriously kung considering siya. kung Feeling ko ini-impeach, nang-aaning si Inday. nang-aaning siya. Nang-aaning. Nakakatuwa itong mga Duterte maglaro. Ini-impeach ka tapos bigla kang babanat ka ng gano'n. Eh di lalong magkakanda utot-utot yun para i-impeach ka. Di ba? Pero ang lakas ng Hindi, loob niya magsabi ng gano'n. Oo, kasi nga, talagang ang gusto nilang gawin to never have another Duterte to ever have a chance again. Eh si Inday yung pinaka Oo. si Inday yung Sabi ni Ate Cathy pinakamalaki. Ate Cathy, wala pa. Wala ka pa sa backstage. Di ba Saan si ka Inday yung pumasok? Di ba si Inday yung pinakamalaki? Di ba si Inday yung pinakamalapit? Kasi si Inday, kung hindi siya tatakbo ng 2020, she's always valid in every presidential cycle. Actually, 4 presidential elections sa pwede niyang pagpilian na kung kailan siya tatakbo. Actually, 5 itong 2022 -1. So meron pa siyang 4 and she would still be a serious contender. And they know that. No, wag na tayo magbulahan. If you're a political operator nung kabilang kampo, nakikita mo na yan na Bex, kailangan na yung mga political parties, iniisip na nila yan. Tangina, kailangan nating either ikoral natin to si Sara para sa atin siya sa partido or tanggalin natin siya. Ganyan ang isipan ng mga yan. Eh wala ngang partido si Sara. So talaga lahat ng partido ay shit. Pag ito na naman ang naging presidente, wala na naman tayo. Ano na naman tayo, kailangan na naman humalik-halik ng emirate niya katulad sa tatay niya. Alam mo yon? Wala na siyang partido eh. At natatakot siya sa kanila. Eh bakit, di ba? Bakit naman natatakot kay Sara? Wala siyang partido, wala siyang makinarya. Kasi alam mo malakas. That is as simple as that. Kung ikaw ang political operator, makinig kayo mga political operator na kung nakikinig man kayo sa amin na wala rin kayong tulugan. Ito si Cathy Binag, may experience sa politika. Sabi mo, Cathy Binag, kung mali ang sinasabi ko, ha? Di ba? Kung political operator ka, matinuhang political operator, kung ang isang politiko na may chance sa tumakbong presidente ay walang political party, walang political machinery, kung alam mong hindi malakas, hindi mo gaganyanin, hindi mo dudurugin katulad kay Sara, dahil walang point, sayang ang pera. Pero, bakit mo dinudurog ang isang politiko na walang political machinery, walang political party? Why? Because you know, in the surveys that you're conducting, the real surveys na hindi pinapakita sa mga tao, sobrang lakas niya. Sobrang lakas pala. Di ba Miss Cathy Binag, alam mo yan, nagtrabaho sa Congress, meron talagang totoong survey. Oo naman. Di ba Miss Mary Catherine Diaz? Buo. Magandang umaga sa inyo. Diba ikwento mo, Miss Cathy Binag, kung ano yung konsepto ng totoong survey na nasa politiko lang na copy at yung pinapakita sa publiko? Oo, kasi, let's face it, it's in reality talaga namang may bayad eh. 'Di ba? For them to be on, like, meron yung top 10 na tinatawag, tapos magbabayad ka. I've seen it, I know, I've heard it. 'Di ba? How they do it. So basically, para lang pumasok sila. Tapos yung mind setting nga, 'di ba? Obviously, ang ginagawa nila kay VP Sara, kung talagang hindi siya threat, bakit as early as ngayon? Ganyan, 'di ba? Parang ginagamit ang Congress, to the highest effort talaga yung ginagawa nila para lang sirain sila, umpisa pa lang. 'Di ba? Ibang level yung effort na ginagawa nila. Tinatanggalan nila ng budget, sinisiraan, minamalign, nila talaga, ginagawa na everything para maisip ng mga tao na hindi siya karapat-dapat na maging presidente sa 2028 or kung mali mo, anytime soon, hindi natin masabi, di ba? Kasi ang lala na nangyayari sa atin. Sinong papalit sa 2028? Diyos ko po, Panginoon, di ba? Parang kasumpa-sumpa na nangyayari sa Pilipinas. Hindi, ganun ang kinakatakutan nila kay Sara. It's either may mangyari kay BBM and eventually si Sara ang papalit because constitution and then parang mas mababa siya sa magiging 6 years. Kaya nga 'di ba ang gagawin nila is bago alam kasi ng mga yellow kung ano talaga nangyayari. Kaya itong mga yellow, alam nila itong mga pinagsasabi natin, alam nila itong iniipon nila itong sinasabi ni Cathy Binag. I'm pretty sure Cathy Binag, halimbawa magtagumpay sila matanggal si Sara, ay isusunod din na si BBM. Gagamitin nila mga sinabi mo. Sinabi nating lahat. Pero, correct. Sigurado. Sure na sure yan. Wala naman talagang pinanguhugutan palagi. Ang nakakalungkot doon, kung talagang totoo yung pinaglalaban nila na para sa mamamayang Pilipino, bakit ngayon palang di na sila lumaban? Ba't naghihintay sila? Kasi, personal yung interest nila, hindi para sa mamamayan. Yun ang katotohanan. Parang, tiilan na natin tong kaplastikan na to, di ba? Parang, nakakapagod na yung style na ganyan. Yung mga testimony or mga statement na, para sa mamamayang Pilipino, ang daming ginagawa. Bakit hindi ngayon na kayo? Umpisahan nyo na, makibaka na kayo, sabay-sabay, di ba? Kung talagang gusto nyo patunayan na para sa mamamayang Pilipino ang iyong layunin, ngayon na, iipon-ipon pa kayo eh. Kapag sa susunod nyo pa gagawin yan, ibig sabihin, meron kayong personal interest na yan. Hindi na yan para sa mamamayang Pilipino, para sa inyo.
'Di ba? Para sa personal yung interest, hindi para sa Hindi. mamamayang Pilipino. Alam mo, kaya gusto ng kakamping at ng mga dilawan na ma-impeach si Sara. Kasi the more na nandyan si Sara, the more na kailangan nilang humimod ng puwet ni Romualdez at ni Marcos. Lalong bababa yung credibility nila sa kanilang political base. Kaya gusto nila ma-impeach para matanggal na, para next ano na Para sila, they can next go back to their old self. old Correct. self. Kaso, Nalalabanan ng mga Marcos. Kaya hindi sila nalalabanan ng mga Marcos. Yan ang ano nila yan. Pero kailangan, Agenda. hindi nila pwedeng labanan si Marcos right now kasi ang magiging beneficiary, si Sara. Sara. Oo. Ngayon, ang gusto Eh, ng mga kakamping, ng mga yellow, sila maging beneficiary. Eh syempre, meron na yung arrangement kay kay Ma'am Shi. Si Ma'am Shi dilaw yan eh. Ano yan? Kita yan, asawa ng Coangco, tapos Araneta pa. Ganun lang yan. Kaso ngayon, kaya ngayon nga na parang hindi nila alam, pinaglalaruan lang din sila ni Romualdez sa ni BBM na paglalaruan lang namin, sige lumaban kayo na lumaban. Labanan nyo na labanan si Sara. Pero hindi namin ibibigay yung gusto nyo. Pero si Ma'am Shi, tinuhog rin ng Coangco, Okada. Hindi ma'am. So ganyan yan. Parang feeling nyo kakamping si Romualdez saka si BBM, yung mga kachika nyo dyan, hindi kayo dinidribble-dribble. We know that. Dinidribble kayo niyan. Dribble ka rin kayo niyan. Inaano-ano rin kayo niyan. Naku, Kasi wag na nga silang lumayo Si VP Sara na nga tumulong na para maupo si BBM. O anong ginagawa ngayon? Hello, user-friendly. Nokia. Nokia. User-friendly. Di ba yun ang ano ng Nokia noon? User-friendly. Oo, exactly. Ang luma kasi ate ka. Pasensya na, mga luma na kasama ko. Oh my God, nakalimutan ko na yung tagline ng user-friendly ng Nokia. Ang luma. Pasensya na, puro luma na kasama ko. Alam mo, kaya wala akong kaamor-amor sa mga dilawan at kakamping na personalities. Kasi parang, hindi kayo naninindigan sa prinsipyo, naninindigan kayo sa personal na interest ninyo. sa pag naninindigan sila sa political survival. Yeah. Oo. That's all they Pero kung magiging lang sila, totoo pa rin doon sa stand nila before, makakalat sila nakakampi sa atin. Pwede naman, di ba, kung talagang mapakita nila ito yung prinsipyo ko, edi sige, go. Correct. Eh wala ano talaga ang tawag dito yung pag-zero in ng mga resources laban kay Inday basically shows yung kanilang eagerness to power grab and eagerness to stay in power. Ganon. Well, power grab sa part ng mga pink at saka ng mga yellow, and then sa part nila Martin is to, stay in power. Ganon. Obvious na obvious yung mga previous nga na live, sabi ko, si Martin, ano to? Ano niya to? Pinatakbo. Tagal niyang pinano yan. Ang tagal niyang pinlano to. Inano niya to. He's running this whatever he is doing right now. He run it in his head like a million times. Anong gagawin niya? Ano yung mga fundamentals na kailangan niyang i-lay down in order to, successfully control the House of Representatives and impose its power. Talaga inisip nila talaga yan. And so, I think, yung eagerness ni Tambi na magstay sa power, ma-outweigh talaga nun yung whatever, kay Inday, yung kumbaga parang, hindi niya na itutuloy yan, or hindi niya na, yung desire para i-kick si Inday out of power is overwhelming simply because dun sa sobrang daming effort na ginawa na ni Tambi just to get here. Tsaka sis, kasi si Tambi napapaligiran niya ng mga talagang ganid na, nakakasama ko siya in yung grupo. And all of them are like into that. Like whoever sits, kung sino yung mamit nila na politician, talagang alam mo yung parang linta. Lahat gusto na makinabang. And for sure, kasi di ba sabi ko kasi na-shock ako na ganyan siya. Hindi ko in-expect na magiging ganyan siya kalala. Kasi mabait siya. That's how I know him. Tapos, biglang nagulat ako nangyayari to lahat. Kasi syempre, maybe because kasama ako dun sa grupo, kaibigan kami. Pero nakikita ko na yon na talagang ginagamit siya in so many ways hanggat kaya. And now that he's sitting as a speaker, so ang dami talagang gumagamit sa kanya. So, ganun yun. Tsaka, ganun yung binubus yung kanyang self-confidence, yung moral niya. And, alam mo, Ate Cathy, it might be his own plan also. Gusto niya yan. Kasi naapi daw yan sa Congress eh.
Sorry, Ano pero talaga, sa akin na Bel? si Martin, magaling siya magkurap ng ng tao. Alam mo yung Yeah. parang, Hindi, ganun, di ba? you Parang know what? ikukurap kayo, parang kahit okay ka lang naman sana, tapos kaya lang parang, it's either kakampi kita or kalaban kita, mamili ka. And then, Yeah. eventually, may prinsipyo kang tao, magiging kakampi ka niya, else, mawawala ka sa, political scene. Magaling mag-impluwensya. Oo. Hindi, to be fair, no, Tambi is a good political operator. Talagang, if you're gonna He laid look, down the foundation eh. Delayed magaling on siya. the Oo, do not, sabi nga sa The Godfather, do not hate your enemies. It will cloud your Yeah. judgment. Do not hate your enemies. You have to recognize their strengths, you know, Mm-hmm. and you have to respect their strengths, no matter how you don't like them. So si Tambi, magaling talaga siya. He has this, no. There's no doubt to it. You might not like what the output of his brain, but it doesn't mean that he's not good. No, he's not Yeah. smart. Tambi is smart. Period. He's been there for Kaya a kaya while. niya nagagawa itong mga to eh. Mm-hmm. He's been Alam there mo for a kung paano while. kung He learned. Kung gano'n siya Remember, ka-smart, hindi mo na yung Congress. Yung Congress, di ba Remember, parang ngayon, united. Yeah. Because of him. Hindi, Mary Grace, you know why? You know, Mary Grace yung pala ni Mary Grace. Mary Catherine. Mary Catherine at si Mary Grace P. Papalitan mo na yung Mami pangalan Laika. ni Mary Jo. Mary Sas. Mami Laika, do you know why? Because Tambi learned from the Marcoses. He was there. He lived in Malacanang. He was Yes, observing true. everything. He learned from his father na isa ding magaling ding mag ex-senadora. He learned from Gloria. Naging protege yan ni Gloria before. Have you Yes. forgotten? Yeah, Tambi that's was true. so na-invite niya. Tapos naki-jamming din siya kay Bigo. So Tambi learns from everyone. He was learning from everyone all the while. Kaya itong mga ginagawa niya ganito, crystallization na. And Yeah. Tambi knows that congressmen are corrupt to the core. Yep. Correct. So, he knows na hindi siya pwedeng lumaban sa eksenang, lahat tayo dito, kailangan maayos ang paggastos natin ng pera, ha? Wala dapat. Hindi siya pwedeng lumaban sa ganun kasi walang maniniwala sa kanya. Dahil, hello, you're a Romualdez. Alam mo yun? So, what is he good at? The best way to actually get people to follow you is to appeal to their basest instincts. Kung gusto mo ng crowd, nung malaki ang crowd na pa-follow, you appeal to their basest instincts. 'Di ba? Kita mo yung maraming crowd, yan parating inaano nila na they will appeal to your fear, they will appeal to your need, they will appeal to your ganyan. Ngayon siya, alam niya kung anong ibibigay. Alam ni Martin ang ibibigay niya sa mga tao at kilala niya ang mga politiko Naral sa niya. Pilipinas. Aral niya yan. So anong binigay niya? Di ko ano meron siya. Pera. Pera. May Kotse. pera na siya. Relo. Di ba may pera na siya? May pera pag galing sa inyo. So double. So double. Ngayon, alam niya ngayon kung sino mga nagnanakaw. Babaliktad ka sa akin? Hindi ba kumuha ka ng ganito? Perfect. Kaya yung mga yan hindi niya makakabaliktad. Alam ni Tambi kung magkano nakuha mo. Ka ng lahat ng to. Para sa Alam niya spider siya with with his web. Whoever comes in will never go out. Hindi na makakalabas. Oo. So parang nakilabang ka na sa akin, gusto mong bumaliktad. Hindi ka pwedeng bumaliktad kasi ito yung mga anomalyang pinagsamahan natin. Naka-record yan. Ilalabas ko to. Yan. So, ingat-ingat lang talaga. Magaling si Martin. Nakuha niya na lahat. Remember, he learned from the best of the best ng presidente sa Pilipinas. He was observing, he was with them, sometimes protege, living with them, etc. So he was like waiting for this moment na maka-penetrate. So he was lucky. Kaya nga, masaya yan si Tambi nung si Sara ay tumawag kay BBM para sabihin, okay na magiging vice president. I would like to be your vice president. At masayang-masaya yan si Tambi. Siya talaga yung he knew that this time has come. Diba? Yes. But alam niya na yan. So, alam niya na yung eksena. Kasi di ba remember, nung panahon ni PRD, gusto niya maging House Speaker. Hindi binigay sa kanya. Kaya meron din yung pitik sa puso si Martin. Kasi, to be honest, totoo yan. if you're just gonna look at the CV of Martin, magaling si Martin. As in, if you're just gonna be objective about, matalino siya. Kaso, hindi siya pwedeng matalino lang dahil yung mga tao sa paligid niya, mga halangang bituhan ito. So, kaya itong si Martin ngayon, no? Alam niya na yung laro, alam niya na yung gagawin niya pag nabigyan siya ng pagkakataon. And this is it.
And kaso, he was able to weaponize the House of Representative and use it to his advantage. Alam si kasi niya Marcos, yung weakness Kasi he's been there for a while. Ang Alam tagal niya. niya na dyan. Mm-mm. alam niya. 'Di ba? Alam niya na walang pork barrel. Anong ginawa niya? Akap. Tupad. Mm-mm. Flood control. O, sino gusto ng flood control? O, ito lang si Inday ang hindi nila braso Dahil yung Inday, dun sa DepEd din, gusto rin nila, ano rin Inday, bigay mo yung textbook kay ganito ang kontrata ng kay ganyan. Ganyan po. Ganyan ang eksena sa House of Representatives na Kati Binag, sabi mo sa akin kung nagsisinungaling ako, na budget hearing, DPWH. Nakaprograma na sa gusto nila. Nakaproblema na yan. Itong mga contractors Ito, kung ayaw mo, ikakat namin yung budget mo. Budget ng DPWH. Ganyan. Nakaprogram na yan. Kaya nga sila may power first, di ba? Correct. Yung mga nagsasabi kasi dito na, hindi siya matalino, guys, eto yan kasi, merong pinaplano si Tambi, at ngayon, na-execute niya. At pagkatapos, tayong lahat ngayon, wala tayong magawa. Yung galing dito ni Tambi is really more of how he laid down the foundation dun sa pagkamal niya ng power. Ngayon na nandito na siya. Have you seen the House of Representatives disunited? Weaponize. Oo. Hindi siya nagpo-front. Ibang tao gumagawa nun for him. Have you Executing seen the House everything. of Representatives this powerful? Basically, the House of Representatives is running the country. Biruin mo, nag-suggest sila na kunin na yung pera sa PhilHealth. Di sige, kinuha ang pera sa PhilHealth. Nag-insert sila ng sangkaterbang mga budget sa budget. Sige, payag ang presidente. Nakakaloka even yung Comelec saka yung Supreme Court. Diba? Tinitira kanina ng Comelec yung parang dahil diyan parang kasalanan pa ng Supreme Court yung nangyari kaya masasayang yung pera sa Fed. Ganun kagaling si Tambi, promise. Sabihin niyo ng cheater siya, pero hindi niya magagawa na magkaroon siya ng yung kamay niya nakahawak sa pera ng Pilipinas at the same time kaya niya kontrolin yung mga niya. Nakapaligid sa kanya. Ganun siya kagaling. At pinagplanuhan niya media nga, patagal diba? siya nagantay. Oo. Pati mainstream media. Diba? Na-lay down ni Tambi lahat ng kailangan niya para mag-succeed yung na-acquire niya yung mga businesses na essential para ma-fortify yung power niya, na-acquire niya yung mga connections in order to fortify yung kanyang legal defenses, ganyan, na pasunod niya lahat ng mga posible na mag-go against sa kanya, 'di ba? Yung mga ganun, may para kasi matalo natin si Tambi, dapat alam natin yung kapasidad niya. Ganun. Hindi talaga siya yung hindi stupid na kalaban si Tambi, that's for sure. If your enemy is stupid, ganito lang yung mga friends. If your enemy is stupid, they would not even be your enemy because they would not have the smarts in order to do something, in order to fight you. Gets nyo? Now, if you're going to start from the assumption that your enemy is stupid, you will be like the tortoise and the hare. Gets nyo? Ano yan sa martial, di ba? Ito si Joey De Vivo. Aikido ka, di ba, bakla? Jiu-jitsu. Kayo ba tinuturuan kayo na pretend that your opponent is stupid? No. Kasi jiu-jitsu parang parang human chess yan Tapos, kailangan mo talaga mag-isip every move because otherwise, one bad position and you would not be able to escape. You cannot assume that your enemy is stupid. Because yun talaga naniniwala kang stupid siya Because pretending to be stupid is also a tactic. Correct, oo. Lalo na sa Ninyo? jiu-jitsu, hindi porket mas malaki ka, mas malakas ka physically, it doesn't mean you can beat a smaller enemy. No, it's not like that in jiu-jitsu. Kaya nga sa sa Eastern philosophy, no, yung mga samurai, yung mga yung sa China, yung mga kung fu masters, etc. They respect their enemies. Yeah. They respect their enemies, 'di ba? Yan ang turo sa kanila, respect your enemies. It doesn't mean that you would love them, you would agree with them. It means sabihin ng respect your enemy is respect that they have a strength. Respect their strength. And then when you respect their strength, respect that the they can things that defeat they you. can do. Oo. Yes, respect that they have the capacity to defeat you. Because if you're not gonna recognize that they have the capacity to defeat you,
Eh, didipid ka You talaga will be niyan. blindsided. You will be blindsided. Kaya nga ito yung mga samurai, yung mga ano, after they defeat their enemy, sometimes they bury their enemies. Ano daw gawin natin? Sabay-sabay po natin kulamin si Tambi. Char. Alam mo, sa Sabi, galing niya, anong wala gagawin? tayong magawa ngayon. Sabi, ano Sa ba galing niya, gagawin wala natin? tayong magawa ngayon. Sabi, anong gagawin natin? Bakit pa tayo mamumblema? Eh, may mga political operators ang mga politiko. Bakit ikaw mamumblema? There is someone being paid in order to strategize for a politician. Why do you think that it should be you that should be doing something? Wait lang, bibilang ako. I don't know kung ano pang pwedeng, sa totoo lang parang ang hirap gumalaw ngayon eh, parang magaling si Tambi na hindi wala tayong magawa. Maliban na lang kung, kaya yung ginawa ng INC, kahit pa sabihing prayer rally yun, isang malaking move yun, para ipakita kila Tambi na alam namin yung nangyayari, hindi kami natutuwa. Yun. At nawala sila. Nandito ako. Nandiyan ka pa? Ay, Mula Rouge, magsalita ka. Magsalita kayo, katibinan, magsalita ka. Yeah, like even like, di ba, mayroon nga iba ng babash dun sa INC na peace and all. Kasi sino ba naman magsasabi ng plano mo? Di ba? Mamaya, Oo, di ba? alam mo yun, you're not stupid naman to ilatag mo yung cards mo lahat. Sa akin, ipakita nilang kaya nyo mag-organize ng ganong karaming tao. Para sabihin Exactly. hindi kami natutuwa. Okay na yun. Dapat matakot ka Oo. na dun. Di ba? Yeah. And you know, of course, they as a religious group, they want they will protect their people na hindi rin masaktan. So they will not call for like gera or something because those are not men in uniform, 'di ba? Etong si Tambi, alam mo, ako naniniwala ako lahat ng sobra may hangganan and masyadong maaga. Doon lang siya nagkamali. Yun ako sa akin yung sobrang aga niyang weaponize everything to the point that at nagkamali pa kasi siguro they thought na before election matatanggal na nila si Sara. Nag-assume sila kasi they thought na they're super powerful, they can do anything. Nakalimutan nila na ang daming taong nanonood and good thing that may social media also. Kahit makontrol man niya ang mainstream, but you know, people can see. Eh, alam mo naman ng Pilipino, chismosa rin talaga, marites din. alamin lahat. Ate Cathy, tingin mo, kasi 3 years lang 'di ba yung kasi congressman si Tambi. Yeah. So he only has 3 years to do his thing as a House Speaker. Kasi syempre after ng 19th Congress, hindi naman sure kung siya pa rin yung magiging House Speaker sa susunod. So Yes. kumbaga parang minadali rin niya kasi alam niya na nagsilang rin yung time niya. Yeah, yun na nga, yun yung sabi ko sa'yo. He thought, kasi di ba planado nga niya lahat, pero he never expected na yung clamor ng mga tao to protect Sara also, and there's a lot of people talking about it, yung sumobra. Nasobrahan kasi yung pagdanakaw, lantaran yung pagpa-power trip, dun siya nasobrahan Hindi niya na-calculate properly yon. So, that's too early. Tapos nakalimutan niya na in 3 years, di ba, may election. In a way. So, dito siya ngayon nag-alangan. Dito siya naalangan kasi they thought na within that 3 years, they can kick out Sara. Dun siya nagkamali. Naubusan sila ng gas, oo. Yes. Naubusan Nasobrahan sila nga di ba? Nag-power trip, push ng push, lagay lahat. Kaya nga, parang ang ginawa niya talaga, yun na nga, ginasolinahan niya lahat ng Congress. Oo. In-spoiled niya and all. Di ba? In-spoiled niya and all. Pero at the end of the day, na madirito si Tambi dapat yung gantong pagtira kay Sara nangyari to after ng 2025 election. Bago mag-2028. Masyado nilang feeling niya talaga magaling siya. Masyado niyang minadali. Ngayon, mauubusan sila ng gas. Oo. yeah, saka nakita nila ng tao yung motibo. Yun daw advice ng mga consultant nila Kasi they might not have enough time daw. Ay, mali din. Dapat wala kang enough time pero dapat malaki yung malaki yung puhunan mo. Kasi tama si Scotty, ngayon kakapusin sila. Hindi Yeah, kasi kasi nakabantay na yung tao. Oo. ang problema kasi nga, 'di ba, pinag-usapan na namin 'tong Joey. Kung gusto mo na ang politiko maging maraming pagkakamali, bigyan mo ng maraming pera. Correct. Because chances na magkakamali yan will actually kaya nga 'di ba sabi nga binawasan ng budget si Sara, good. Yeah. Kasi di naman siya affected dyan mga taong bayan. Kasi binila nila ng maaga, ginawa nilang Virgin Mary si Inday. Exactly. Ngayon, so yung problema nyo kay Sara, yung wala na kayo, babalik ulit kayo sa 2022, bakla ang tao nauumay. Exactly. 2028, 2025, yung pagdating ng 2028, ngayon pa nga lang, gasgas na yung konti-konti nyo, yung piyatos nyo nga, dead man na yung mga tao Diba? Wala na silang Nagtatawanan na nga Tapos ngayon, may budget kayo ngayon, tinapyasan nyo na.
Oh, Mm. tinanggalan niyo na naman ganito, hindi na humingi si Sara. I-ano niyo sa kanya sa budget ng 2026, alam niyo ulitin niyo uli yung confidential fund ng 2022. Hindi, at saka the fact na talagang directly affected ang economy natin, ng mga tao, talagang nadali sila doon kasi they're so nakafocus sila sobra kay Sara. Nakalimutan nilang ayusin kung ano To yung mga actually deliver. problema. Oo, Yes. to actually deliver services. Di ba? Nawala. So, yun yung nangyari sa kanila. Di ba? Ano sila, nag-self-destruct sila, overconfident because they think they have so much money, but they forget or nakalimutan nila na yung money na yon, a big chunk of it, dapat, kung, ano mo yun, kung nagkikiss ass ka sa Congress, dapat, samahan mo yung Pilipino rin, you're delivering, di ba? Na, o gusto mo gumanda Para may yung... redeeming factor kahit papaano. Exactly. Wala. Ngay, Diyos ko po, ang mamahal ng bilihin. Di ba? Yung isang kamatis, 30 pesos ba? Tapos, Oo. pucha, yung 20 pesos na bigas nga, hindi umabot. Tapos yung kamatis, naging 30 pa. Totoo. Kaloka. Ayun. Mula Rouge, hello. Hello, Miss Hello, Joey. ayan. Hello, Mula Rouge. Ay, Meron kang okay na yung boses ko. Okay po yung audio. Okay po. Pasensya na kahapon, wala yung audio. Pumanik ako. So, mag-share sana ako nung tula na hango sa hugot naming OFW. Na-interviews ako. Hindi ako sanay magsalita. First time ko po. So, ito po yung hugot na mga OFW na ginawa ko po. So, 20 years, almost 20 years na sa abroad. Sorry po kung ma-emotional ako. mag-ano tayo, ayan. Okay, para hindi ka ayan. So, hindi po makauwi dahil as usual, alam niyo naman po yung struggle ng OFW. Kahit tapos na sa obligation sa mga anak. So, sa amin pong mga parents, so it takes one sickness away para maging pulubi ka. So, na-experience ko po yun. Kaya po hindi kami makauwi kasi ayaw namin umasa sa gobyerno. Parang it's really so hard na mag-asa barangay sa mga, and my mother is sick. So, kaya nagtsatsaga sa abroad dahil yun nga, yung mga struggle namin ng mga ganito. Alam ko maraming makaka-relate sa akin. So, tapos ito pong tula na ito parang tribute ko rin po kay Pangulong Duterte dahil siya lang po yung nagbigay sa amin ng importansya at naramdaman po namin nung panahon niya ng importante kami mga OFW na ngayon po hindi namin nararamdaman. Hindi po alam namin kung meron pa bang gobyerno para sa amin. So, at saka po sa frustration namin sa gobyerno ngayon na parang ikinalimutan na yung sinasabing bayani kami pero hindi namin nararamdaman. So anyway po, pipilitin ko pong hindi mabakil. So sige ang pamagat po ng Mula Rouge, hinga ka ng malalim. Okay. Ayan. Thank you, Joey. So, okay, ready ka na po? Ayan, ladies Yes, and ready na. gentlemen. Ayan, babasahan tayo ng tula ni Mula Rouge. Ayan. Thank you, Miss Joey. Okay, ang pamagat po ay OFW, ako ay Pilipino. Buhay OFW, hindi ito biro. Umaalis, iniwan ng pamilya, kalaki pang pangarap, kahit masakit sa puso. Minsan sinuswerte, kadalasan ay hindi. Ano man ang resulta nito, kinukumbinsi ang sarili na ang desisyon ay tama, sana sulit sa huli. Pinapakitang masaya kapag kausap ang pamilya. Pinipilit ngumiti kahit hindi na kaya. May mga panahong hindi ka makatawag sa kanila. Sa mga panahong ayaw mo silang mag-alala. Dahil ang mga panahon na yun ay nagkakasakit ka na. Bago pa dumating ang sahod, kalkulado mo na ito. Kanino ba ipapadala? Hanggang saan aabot? Minsan may sobra para sa iyo, kadalasan ay negatibo. Kaya, solusyong ulam mo sa buong buwan, instant noodles, itlog, at inimbento mong adobo. Araw ng pahinga. Wait po. Araw ng pahinga, hindi ito uso. Sa mga OFW, sahod ay hindi husto. Kahit pagod na at nagtag sa unang trabaho, tatakbo pa sa pangalawa at sa pangatlong kayod, karipas kami sa oras, animoy hinahabol ng aso. Isang real, isang dinar, o isang dolyar man yan. Ano man ang uri ng aming pera, ang aming kinikita. Bawat sentimo nito ay mahalaga. Dahil ang kapalit nito ay ang aming mga pamilya, mga luha, mga pag-asa, mga sakit sa dibdib na hindi namin pinapakita. Mga OFW sa maiinit na bansa, kadalasay dumudugo ang ilong, nahihimatay sa init ng temperatura.
Sa malalamig na lugar, gumigising ng maaga. Sinusuong ang biyahe sa niyebeng makapal. Hindi ito alintana, animoy mga kawal. Dahil sa mga obligasyon kada buwan, ang magreklamo sa amin ay bawal. Makikisama, makikibaka sa dayuhang bansa. Iiwan ang mga anak, kamag-anak ang mag-aalaga. Masakit mang isipin, bibilang ng mga taon, buwan, minsan dekada, bago mo sila makita. Sa haba ng panahong hindi kayo magkakasama. Lilipas mga buwan, taon, nagtataka kapag uwi, pamilyang iniwan mo, nangangapa ka, nahihiya, parang hindi na kasi kayo magkakakilala. Panahon ng kalaban sa manggagawang umalis, hindi alam kung buo pa ang pamilya mo pag-uwi. Nangarap kayong lahat, umasang uunlad. Ngunit minsan para bula, may kapalit pa lang lahat. Okasyon, selebrasyon o reunion, Pasko, karawan, binyag o simpleng pagtitipon. Wala kami diyan dahil hindi makauwi. Sa video call na lang kami sumasaya. Sa gilid lang kami kadalasan humihikbi. Balikbayan box na ang tagal na inipon mo. Bibilang ng buwan, kadalasan bago mo siya mapuno. Pamilya, kaibigan, kamag-anak, saya ang hatid nito. Pipitikin nyo lang pala diyan, kayong mga demonyo sa gobyerno. Hindi nyo pera yan. Hindi nyo pera yan. Ang kakapal ng mga mukha ninyo kung makalustay kayo ng pera ng bayan. Hinangad nyo tumakbo, hindi para magsilbi sa tao. Kung hindi kumamkam lang at magpasasa sa pondo. Hindi nyo pera yan. Hindi nyo pera yan. Mga hunyang at buwitri kayo magnanakaw sa kaban ng bayan. Hinangad nyo tumakbo para lang sa inyong kapakanan. Hindi para pagsilbihan ang ating bayan. Mga puso ninyong kasing itim ng asupre. Magmula sa ating presidente, asawa niya at buong gabinete. Bigay ninyo ay puro sakit ng loob, kahirapan at insulto. Nahihiya kaming mga Pilipino nang dahil sa inyo. Habang kayo ay abala sa pangungurakot, taong bayan ay umaasa sa konting ayuda na iaabot. Meron pa ba kaya kaming bansang babalikan? Mukhang wala na. Dahil inyo na lahat sinimot, kinamkam. May malasakit ba talaga kayo sa katulad naming mga OFW? Bakit parang kayo lang diyan ang umaasenso sa gobyerno? Asan ang mga proyekto ninyong pinangako? Huwag na lang sigurong umasa. Lahat ng iyon ay puro napako. Kami ay naghihirap dito sa ibang bansa. Taas noo kaming lahat kumikita ayon sa nararapat. Walang nilalabag na batas, pinipilit maging tama bilang mga manggagawa sa labas ng bansa. Sinisiguro naming maging huwarang mamamayan niya dahil aming nire-representa Pilipinas na aming sinta. Mayroong nagkakamali, mayroon ding napaparusahan, hindi na maibalik mga salang dapat pagdusahan. Wala nang sasakit pa na mawalan ng pag-asa, pangarap mong binuo para sa iyong pamilya. Sa rehas na bakal na iyong kakapitan, sa dayuhan ng na bansa mo lang pala ito, nasayang. Mahal namin Tatay Digong, maraming salamat po. Kayo lang po ang nagbigay sa amin ng respeto at tatag ng loob. Sa iyong panahon lang namin naranasan ang dignidad na bumangon, nabigyan ng pag-asa, ang aming boses ay umugong. Kung hindi man po kayo, isang Duterte sana ang mamuno. Iahon muli ang Pilipinas, bansa na aming minimithi. Hinahangad namin kayo ay makabalik. Karapatan dignidad naming manggagawa sa mga puso naming sabik. Nangangarap pa din kami na may pag-asa pang muli. Bayan naming nalugmok, nalunod na sa pusali. Umaasa pa din na magkakaroon ng mamumuno, may kaalaman, malasakit sa tao, at malinis na puso. Pansamantala, dasal ang aming hawak. Maghihintay pa din kami, umaasa, mangangarap, na sana hindi na kami kailangang mag-ibang bansa sa darating na panahon at isipin na lang palagi na yun lang ang aming solusyon. Buhay OFW at buhay ng bawat maggagamang Pilipino, parehong lumalaban sa pang-araw-araw na pangangailangan. Saan ka man, sulok ng mundo, ang laban mong ito. Katumbas naman ng buhay mo, alam mo sa puso mo, hindi ka magagapi, hindi ka patatalo. Sa Diyos ka kumapit, itaas mo ang iyong noo, bukal mong puso, adhikain at pagkatao, magbunyi ka, isigaw mo. Marangal, malinis, matapat ang aking trabaho, OFW ako. Ako ay isang Pilipino. Maraming salamat po. Ate, may anak ka na? Yes. Ilan po? 2. Ilan taon na po? Ilang taon na po? Nasa 30s na po yung pangalay ko, tapos yung pangalawa is 27. So, Okay. pareho na po silang tapos. So, wala na po ako publication, pero yung mga parents ko po, kailangan kong so my mom is sick. Yes, Yeah. kasi naranasan ko nung huli siyang
ma-ospital para kaming, alam mo yung, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng mga ayuda dito, doon. Alam mo, para ma-lessen. Isang hospitalization, it took 300 to 400 pesos, 1,000. So, napakahirap po. Oh my goodness. Na, Yung na, parents mo na, nasa Pilipinas po. yes, Miss Cathy, nasa Pilipinas. Yun, tayo talaga huling-huli tayo sa medical, ano natin, no? Joey, di ba? Yes, Miss Huling-huli Cathy. tayo. Naiinggit talaga Actually, ako yung, dito sa yung, gitnang silangan, Miss Joey, kasi napakaganda ng healthcare nila. Yeah. Yung part nung tula ni Moulin Rouge, yung sinabi nga niya na before niya pala basahin yung tula niya. Yung isa sa nakakaiyak na sitwasyon ng mga kababayan natin. Talagang tayo, one sickness away from poverty. Yung Yeah. mga tao na hindi mo masabi na mahirap, pero alam mo Yes. na pare-parehas tayo na one sickness away from poverty. I think Magkaroon ng isang pamilya na magkaroon ng malubhang sakit, 'di ba? Ubos ang lahat ng pinagputahan natin. Pinag-ipunan Yan mo. ang issue ng mga middle class. Parang okay lang yung middle class, pero pag may nagkasakit sa pamilya, hindi ka na middle class. Correct. Nandun ka sa mababang class. kaya inaano ko, 'di ba, na hanggang itong middle class na to ay hindi sila magigising. Kasi sila lang ang mag-aano yan eh. Sila lang naman ang makakayugyug yan eh. Kayo, middle class ang pinakamalaki eh. 'Di ba? Kasi talagang alam mo yung ginagago ka na ng mga politiko na alam mo yung napanood niyo yung video na dati na naging viral, yung mga French women, ano yun eh, old colonial video sa Vietnam. Yung dalawang aristocrat ang babae, tapos nagtatapon-tapon ng candy, tapos yung mga bata parang mga monkeys na kumukuha-kuha nung tinatapon ng mga babae. O naging ano yan, naging viral yun, old colonial video ng French colonial. Parang gano'n ang ginagawa ng mga to. Yeah. Magkano kailangan nyo? 1,000 Diba, palakpak. Palakpakan nyo naman kami. Di ba? Ano ba Pag yun? walang palakpak, walang pera. My God, hanapin nyo yung kampanya ni Mar Rojas noong 2016 na nasa, I believe, sa isang probinsya sa Mindanao. Tapos, ang ano nun, hindi malakas na palakpak, walang white envelope. Kasi Mr. White Envelope. Naalala nyo yun noong 2016? Yung pa-white envelope ni Mar Rojas? Yeah. It's the same thing. Pero parang, malakas, parang, bakit ginagawa nyo yun? Nakakadiring panoorin. Hindi ko alam. Yun nga yung effective mata-pobre, siguro pag politiko mata-pobreng style yan, sis. Yan yung mata-pobre talaga na mayaman. Yan talaga yun. Yung, pera-pera lang yan. Na ilang beses ko yun narinig. Pera lang yan. Pera lang katapat niyan. Madali yan. Ganyan. You know? Alam mo, totoo yan. Talagang, ano lang talaga sila. Ang unang itatanong nila yan sa'yo. Name your price. Ganyan sila, girl. Yes. Girl, ganyan. Wala lang abog-abog. Name your Yeah, price. Diretso. Kaya maraming nagfo-fall sa ganon. Kasi, pag tinanong ka ng name your price, parang sky is the limit na yung understanding. Hindi ba? Kaya yung mga ganyan, kaya nagagalit yan pag tinatanggihan mo sila. Exactly. Di ba, Miss Cathy? Insulto. Oo, ay grabe yan. Kapag ganon, parang, kilala mo ba ako? Hindi mo ba alam sino kausap mo, mga ganyan. Alam mo yun? Literal. Ang sarap pa namang sa akin sa mga, yung mga ganyan tao, ang sarap tanggihan. Kasi talagang nagingit-ngit. Yeah. Umiinit yung ulo. Oo, May parang super. pinili na kaya kang bayaran, tapos tatanggihan mo yung pera nila. Parang, sino ka ba tumatanggi ka sa pera? Hindi kita gusto. Ganun na kasi yun. Sino ka? Who do you Tapos think nagagalit you are? sila. Hindi, kaya ako, mas gusto ko tumatanggi ng mga ganyan. Kasi sutil talaga ako ng bata pa ako. Kung may mga ganyan na. Oo, sutil talaga ako. Na natatadyakan yung ego nila ng bonggong-bongga eh. Oo, Correct. hello, lumaki ako ng sampalok. Pag ganyan, kailangan marunong kang, alam mo paano pitikin yung ego ng mga tao na mga asar ka, pitikin mo yung ego. Kaya mga ganyan, pag mga ganyan, hindi talaga ako, gusto ko lang talaga silang asarin kasi nakaka-insulto yun eh. Oo. Kasi alam mo kahit sa mga mahihirap, pag tinanong mo sila, kasi mga kabarkada ko nun sa Sampaloc, sa Looman, pag tinanong mo sila ng ganyan, may insulto yung mga yun. Yung, At saka name your price. yung mga yan, mabilis silang pikunin tsaka inisin. Kasi hindi sila sanay. In so many ways, maraming bagay na hindi sila sanay na nangyayari sa kanila. So yung patient nila is so syempre, di ba? Pinanganak silang may pera, never sila nahirapan. So pag may mga bagay na kinakain, mabilis sila mainis sa mga bagay-bagay kahit walang kakwenta-kwenta.
Bihira Yun silang yung concern ko. tinatanggihan. So pag Yes. tinanggihan mo sila, parang hindi nila magets yun. Hindi nila magets yun kasi they never, they grew up Experience. everything given to them. Oo, Without spoon-fed, di ba? Yes. Lahat yan. Ganyan. Kaya pag tumanggi ka dyan, insulto yan sa kanila. As simple as that. Nagsasaktan sila ng wagas. Sakit Kita mo yan. nangyari sa akin. Tinanggihan ko. I don't do that. You want? Oo. No. Charot. Na-insulto nga naman. Nakaka-insulto yun. Kasi ino-offeran ka eh. Na-insulto sila dyan. Mm. Pag in-offeran ka nila, they're not asking your permission. No. You need to accept it. Even yung XCX, nung gusto niya ako. Ganon. Nagagalit siya pag tumatanggi ako ng dinner, yung mga ganun. Kasi group, hindi ko na alam may gusto siya eh. So, gagawin niya grupo. So, pag hindi ako napa-approve, kunwari hindi ako dumating, galit siya sa buong grupo. Mga ganon. They don't accept no. Hindi pwedeng no. Kailangan, kahit ayaw mo, yes. Oo. Wala kang masyadong choice. Otherwise, you are really going to offend them. Oh, di ba sabi ko, Exactly. ang way nga nila is to, palagi is all luxury, it's all like, talagang bubuyuin ka. Eh, sino bang ayaw, di ba? Parang, pucha, bigyan ka ba naman ng kotse? O, tingnan mo dyan sa Congress. Tingnan mo, anong year ang mga Land Cruiser tsaka Lexus niyan, sabay-sabay nagkaroon. O, tingnan mo. Tapos, di ba, parang mga relo, biglang nagbahaan ng magagandang relo. You know, yun nga, sabi nga ni Sas, di ba, kung ano yung meron sila binibigay. Alam ko yan. Ano talaga sila? They know everyone can be bought because they grew up their parents Like that. buying people. Yeah. Alam mo They can get yun? anything with money. They- Food that they and- eat, you know, they can go anywhere with money. They can buy anything with more money. You know, It's all And about money. always remember, these people saw their mother in pain while their father is actually having sidelines. And the way for their Yeah. father to actually pacify their mother is to buy their mother. So that's how they Yeah. saw. That's how Yes. they saw things. Di ba, Miss Carrie? Yes. Napakinggan ko ang pinapakinig mo kay Maharlika. Charot. Anyway, so ganun yan. Na parang Oo, tama. Naalala mo na. Oo. natawa ka naman. So ganun yan. Na if you are a young kid, no? If you're a young kid, nakikita mong ganyan ang pamilya mo, even your mother can be bought. Yes. Girl, Totoo naman. if you could see that even your mother can be bought, Yeah. what more other people? True. Kita mo si Kuya, si Popshi na nasa palasyo. Nakita niya. Yung mudra kills niya, kaya naman, yung nanay ko, kayang bilhin, sino pa kayo? Correct. Yun na nga yung Diba, ano nila, yung upbringing. That's their upbringing. They saw it. Mhm. Kayo, pag ganun yan, bakit ako Pinalakihan. matapang? Kasi ako nakita ko yung nanay ko matapang eh. Ayaw niya alam mo, even though na alam ko nang unreasonable yung nanay ko, pinaglaban pa rin niya. So parang, ay, in fairness ha? Alam mo yun, parang, kanina pa ba ako magmamana? Ay, in fairness yung nanay ko, Correct. may pagkatopak talaga. Wala talaga siyang pakialam. Ilalaban talaga niya hanggang dulo kahit alam niyang, kahit malaman niyang mali siya sa dulo. Alam mo yun? Oo, Ganon. alam mo, totoo yan eh. Kaya yung mga bata, pag mata pobre, mayabang because of their parents talaga. Kinalakihan It is their talaga parents. surrounding eh. Yes. Ganun yan. If you witness that your parents, ganun yan. Ano bang unang-unang exposure natin sa buhay natin? Yeah. The Pamilya. way our parents treat each other. Can you imagine Yes. yung halimbawa yung nanay mo ng lalaki or yung tatay mo ng babae or ng lalaki, whatever. Or she, her, they. Charot. Anyway, so Kaya importante talaga ang yung upbringing. parental figure na Yes. na maayos. Kasi Tapos nakita, it's really going to it's ang cliche pero it's really the guiding light. it will always, whatever you witness in childhood will always influence who you are anytime in your life. Kasi yun ang unang imprinting sa utak mo eh. Can you imagine, no? Ikaw, nakita mo yung tatay mo ng babae or yung nanay mo ng lalaki. Girl, bata ka, alam mo na hindi tama yun. Walang bata nasasabihin tama yun. Tama yun. Aminin nyo yan. Aminin nyo. No? Wala. Tapos Oo. makikita niya na yung nanay niya or yung tatay niya para lang manahimik, Normal lang. yung tatay niya, bibigyan ng pera, babae off. What would you Correct. think as a child? You would think that, ganito pala yun. Correct. Ganito pala yun. At when you see any of your parents who could easily be bought, their silence, you know that would be the way the world works. Mhm.
Yeah. So that's going to be the foundation of your worldview. Yes. Kasi yung Yes. kinalakihan mo And nasusolusyonan ko sa ganitong paraan. Eto pala yun. And if you see it yes. na nag-work continuously, paulit-ulit, okay, this is how I will do it. 'Di ba? So, Ganun so ko gaganyan gagawin. sabi dito, pero magmamature. Yes, nagmamature ka, but maturity is not a one-time thing. It is actually Yes. a continuous work. Ngayon, kung ikaw, ang nakapalibot sa'yo, same mindset, girl, peer pressure, lalo na itong mga mayayaman na to, it's only a small circle. Sila Correct. lang yan. And True. they all have the same kind of family background. Yep. Yung tatay nila ng babae or yung ganito, and then their tatay is buying off their mother. Mother silence. Oh, manahimik ka na dyan. Tignan mo na yung bunganga mo. Oh, pagmamahal, pera, pagmamahal. Oh, Correct. they know that their father or mother has told either of their parents, Yeah. name your price. Yeah, tsaka okay, fine. Heard this. Oo. Meron kasi nagko-comment na sabi nila na alam naman natin yung tama at mali. Yun yung realization. Yeah, after na nangyari lahat. Like, walay kunwari, nilusutan, nabigyan ka na ng money na sulsulan ka na, tapos nakita mo na yung magiging cause and effect. Doon mo na marirealize yun eh. Pero habang masaya ka, nakikinabang ka, hindi mo ma-feel. It will take a lot of time for you to realize it. Crucial